Alhamdulillah, pinakamainam na araw sa isang linggo ay itong Yawmul Jum'ah. Itong Yawmul Jum'ah na isang sadaka dito, nakatumbas ng Ramadan. Itong siyam ng advice ng Allah subhanahu wa ta'ala na binangkit niya sa Suratul Hujurat, hindi makakapasok sa doon sa parahiso yung tao na dismuso. Kaya mga mu'min, na huwag niyong lait-laitin ang kapwa niyo. Huwag mong insultuin ang kapatid mong Muslim. Huwag mong pag-isipan ng masama ang kapwa mong Muslim. Yang siyam na yan, na kapag may sagawa natin, ay maaaring walang mangyari sa ating komunidad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الأمي عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa Islam, itong araw ngayon, araw ng Yawmul Jum'ah. Itong Yawmul Jum'ah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan tayo ng lakas, tawfiq upang makapunta dito sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Yawmul Jum'ah na ang daming biyaya na papaloob dito. Ang unang biyaya dito, na ito ang tinatawag nila ng sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na khairun yawmin, ang pinakamainam na araw sa isang linggo ay itong Yawmul Jum'ah. Bakit mga kapatid sa Islam? Itong Yawmul Jum'ah na Eidun Mutakarrir. Ito ang pista ng mga Muslim tuwing linggo, itong Yawmul Jum'ah. Kaya mga kapatid sa Islam, itong Yawmul Jum'ah iba natin sa mga ibang araw. Kasi ito, ang daming napapaloob dito ng mga biyaya, itong Yawmul Jum'ah. Ang dapat dito ay palakasin natin ang ating mga dua, ang ating mga istighfar, ang ating salawat, ang ating mga sadaqah. Itong Yawmul Jum'ah na isang sadaka dito, nakatumbas ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa Islam, kung kayo magsadaka, dapat yan niyo sa Yawmul Jum'ah dahil para makuha mo yung malaking reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking topic ngayon, mga kapatid sa Islam, ito ang advice ng Allah sa atin, itong siyam, na kapag ito ay ginawa natin sa ating komunidad, sa ating jama, sa ating pagkapatiran, ay maaaring walang mangyari sa ating anuman. Itong siyam ng advice ng Allah subhanahu wa ta'ala na binangkit niya sa Suratul Hujurat, na kapag ito ay may sagawa natin, ay maaaring maging magtagumpay ang ating komunidad, ating jama, ating pagkapatiran. Ano ang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na advice niya sa atin sa Suratul Hujurat? Ang una, na fatabayyanu. Pangalawa, fa-aslihu. Pangatlo, wa aqsitu. Pang-apat,
na la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakunu khairan minhum. Panglima, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Pang-anim, wala tanabasu. Panglima, wala talmisu anfusakum. Pangwalo, wala tajassasu. Pangsiyam, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Itong siyam ng advice ng Allah, utos ng Allah sa atin, na kapag ito ay sinagawa natin, na maaaring itong area natin, itong kapatiran natin, ay maaaring tatagumpay at hindi tayo makakahiwalay ng hindi maganda. Ang una nang sabi ng Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hoy mga mu'min, na kapag kayo may dumating sa iyo na isang balita na bago mo paniwalaan, na alamin mo muna kung yung balita na yun ay totoo or hindi. Bakit mga kapatid Islam? Kasi ang balita na maaring nadagdagan kung maaring ay nabawasan. Noong panahon ni Umar bin Abdul Aziz, yung apo ni Umar bin Khattab, na may isang lalaki na tabi'i na dumating sa kanya, na sabi niya, ya Amir al-Mu'minin, si Fulan, anong sabi niya? Ganito ang sinabi niya sa iyo. Anong sabi ng Amir al-Mu'minin? Ya tabi'i, na kapag yan ang kwento mo sa akin ay totoo, ikaw ay napaka-jismoso. Pangalawa, kung yun ang kwento mo sa akin ay hindi totoo, ikaw ay fasik. Bakit? Anong intensyon mo sa yung binangkit sa iyo ng isang tabi'i na pinarating mo sa akin ay para magalit ako? Magkaroon kami ng away. Ibig sabihin, ikaw ang pinaka-jismosong tao. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, mga kapatid sa Islam, kapag ikaw, yung balita na yun na galing sa kapwa mong Muslim, na kapag marinig na isang Muslim na yun, ay siya'y magagalit, huwag mong iparating sa kanya. Bakit? Para hindi ka magkaroon ng problema. Kasi ang iba sa atin na mismo alam niya na kapag itong kwento na to, na kapag marinig ng isa ay magagalit, ang ginagawa niya ay inaabot niya pa yung kwento doon sa isang tao upang magalit yung tao para makapag-away na sila. Yan mga kapatid sa Islam, na Indian pwede sa Islam. Anong sabi ng Rasulullah? La yadkhulu jannata namamun, hindi makakapasok sa paraiso yung tao na jismoso. Anong jismoso? Yung lahat ng naririnig niya ay pinapaabot niya sa isang tao. Pangalawa, fa aslihu bainahuma. Kapag ikaw ay nakita mo yung dalawang kapwa mong Muslim o kapitbahay o kasama mo sa itong area na to o sa jama, na wala kang pwede gawin kung hindi sila ayusin mo sila. Wala kang pwede gawin kundi ayusin sila. Bakit? Kasi iyon ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag may nakita ka dalawang Muslim nag-away, wala kang gawin kundi ayusin mo sila. Hindi sumbatan mo sila yung isa para makapaghiwalay na sila. Yun ang utos ng Allah. Kapag may nakita kang mga Muslim na hindi sila makasundo, wala kang pwede gawin kundi ayusin mo sila sa pamamaraan ng justice. Ang apat, mga kapatid sa Islam, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayakunu khairan minhum. Hoy mga mu'min, na huwag niyong lait-laitin ang kapwa niyo. Huwag mong lait-laitin ay isang grupo. Huwag mong lait-laitin ay isang tao. Bakit? Asa ayakunu khairan minhum. Maaaring sabi ng Allah, mas mainam sila kaysa sayo. Tayo mga Muslim sa Pilipinas, na yun ang ugali natin. Mahilig tayo mamintas ng isang tao, isang grupo,
Kapag yung grupo hindi kayo nagkasundo, ay pinipintas mo sila. Nilait mo sila. Ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag mo lait-laitin ang kapwa mo. Isang grupo, isang pamilya, isang area. Bakit? Asa ayakunu khayra minhum, maaaring mas mainam sila kaysa sa inyo. Panglima, mga kapatid sa Islam, wala talmisu anfusakum. Huwag mong insultuin ang kapatid mong Muslim. Bakit? Minsan ang ugali natin mga Muslim, lalo na sa mga Maranao, na kapag ako ay marami akong naibigay sa iyo, tapos may nagawa ka sa akin ng hindi maganda, nalata binibigay ko sa iyo, ay kinukwento ko at binabanggit ko upang ikaw mainsulto. Yan mga kapatid sa Islam, ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binawal sa atin yan na Huwag natin insultin ng kapatid natin. Lalo na kapag sa panahon ngayon, ay kapag yung kapwa mong Muslim ay napakababang tao, ay wala kang respeto sa kanila, ay kahit kunting anuman, ay ininsulto mo siya. Ay mga kapatid sa Islam, ay bawal sa mu'min yung kapatid niya na huwag niyang insultuin. Pang-anim, na wala tanabazu bil alqab. Huwag mong itawag sa kapwa mong Muslim na kapag yung pangalan ay marinig niya ay siya po ay magagalit. Kasi minsan, ang ugali natin, na kapag maraming tao, na may nakita kang isa, na kapag yung pangalan, itawag mo sa kanya ay magagalit siya upang sila ay tumawa, na ginagawa mo yun. Kapara, ang intention mo doon ay joke, ay para makatawa na sila na. Iyon mga kapatid sa Islam, na bawal yun sa Islam. Bakit? Tinawag mo siya na hindi magandang pangalan, siya pa ay magagalit. Tapos itong mga tao ay tumatawa sila, yung masakit na naramdaman niya sa puso niya, saan ka kukuha sa iyo mo kiyama na ibabayad mo sa kanya. Wala tanabasu bil alqab. Huwag mong itawag sa kapwa mong tao na kapag yung pangalan ay marinig niya, ay masasaktan ng kanyang damdamin. Pangpito mga kapatid sa Islam, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'da-dhanni ithm. Hoy mga mu'min, huwag niyo pag-iisipan ng masama ang kapwa ni Muslim. Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. Kasi ang sunnah, na kapag Muslim, na huwag mong pag-isipan ng masama. Dapat, ang pag-isipan mo sa kanya ay maganda. Iyon ang Muslim. Kasi sa atin, na ito ang mga problema natin. Lalo na kapag yung mga jama, yung mga grupo, di ba no? Lalo na kapag may pera. Na kapag makita mo yung treasurer, at saka si presidente, na dumating ng December, sila ay namili. Anong sabi niyo? Grabe si Pres na walang pera natin. Ginamit niya sa puunan. Ano kinakapital niya? Namili siya. Ang dami niyang nabili. Mga kapatid sa Islam, bawal yung sa Islam na huwag mong pag-isipan ng masama ang kapwa mong Muslim. Bakit? Malaking kasalanan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinag-isipan mo na hindi maganda yung kapwa mong Muslim. Ano nang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum dhann fa inna dhann akbarul kadhib. Iwasan nyo ang pag-isip ng masama sa kapwa niyo dahil pinakamalaking kasalanan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangwalo mga kapatid sa Islam, wala tajassasu. Huwag mong pag-ispay ng kasama mo, yung kapwa mo. Ang sa atin na minsan, yung kapitbahay natin, di ba? Yung kaibigan natin, na wala kang ginawa, kundi titignan ang kanyang galaw. Na kapag may nakita kang masama sa kanyang galaw, yun ang kinukwento mo sa mga tao. Na kapag may makita kang maganda, hindi mo sinasabi sa mga tao. Yun ang sabi ng Allah, wala tajassasu, huwag mong pakialaman. Ang buhay ng kapwa mong tao, yung kapitbahay mo, yung kasama mo, huwag mong pakialaman ang buhay niya. Kasi ang sa atin na ganon, lalo na ngayon ng mga lalaki, kasi sila mismo mga pakialamero. Bakit? Punta ka sa mga mall ng mga
mall dito sa Metro Manila, lalo na sa Green Hill, sa Divisoria. Sinong nakaupo sa mga upuan? Mga lalaki. Ano ginagawa nila? Gismoso. Pinapakialaman na lahat ng mga buhay ng isang tao. Mga kapatid sa Islam, yan ay binawal ng Islam, wala tajassasu. Huwag mong gawin yun. Pangsiyam, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Huwag mong i-backbite ang kapwa mong Muslim. Anong backbite? May isang lalaki na dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, na kapag itong kwento ko sa iyo totoo," ay ginagawa niya. Nasabi ng Rasulullah na kahit totoo, ay siya ay na-backbite mo siya. Bakit? Ibig sabihin ng backbite na kapag yung kinuwento mo, na kapag marinig ay magagalit siya na kahit totoo, na iyon ang backbite. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Kapag ikaw ay gusto mo ay makain ng isang laman na nasira doon sa yaumul qiyamah, yung katawan ng tao ay siya'y namatay, na kapag kaya mo kainin yan sa yaumul qiyamah, i-backbite mo yung kapwa mong Muslim. Gaano kasakit ang dusa na pag-backbite sa isang kapwa mong Muslim. Kaya mga kapatid sa Islam, yang siyam na yan, na kapag may sagawa natin, ay maaaring walang mangyari sa ating komunidad, walang mangyari sa ating pamilya, walang mangyari sa ating jama, walang mangyari sa ating kapatiran. Bakit? Dahil iniwasan natin lahat ng inutos ng Allah na huwag natin gawin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. May panahon na isa, may kwento na noong after the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, during the tabi'in, na may isang sultan. Yung isang sultan na pinakamagaling na sultan. Mayroon siyang isang alipin na tao, na yung alipin na yun ay napakagaling din. Naisip ng sultan na itong alipin ko na napakagaling din ay subukan ko kung gaano siya kagaling. Anong sinabi ng sultan? Ay alipin ko, ngayon ay kumatay ka ng kambing, na ipili mo ako ng pinakamainam ng laman ng kambing, na yun ang ibigay mo sa akin. Itong alipin niya naman ay kumatay ng kambing. Namili siya ng pinakamainam sa laman ng kambing, ay napili niya na yung dila ng kambing. Pagkapili niya sa dila, ay dila niya sa isang sultan. Na pagdating sa sultan, nasabi ng alipin niya, ito ang pinakamainam ng laman ng kambing. Yung sultan ay nakatunganga. Hinutusan niya uli, magkatay ka uli. Naipili mo ako ng laman ng kambing, yung pinakamasamang laman ng kambing, yun ang ibigay mo sa akin. Ito naman si alipin ay kumatay uli ng kambing, na namili siya ng pinakamasamang laman. Doon sa kambing ay napili niya din ay dila. Pagdating sa sultan, nasabihin niya, Sultan, ito ang pinakamasamang laman sa kambing. Anong sabi ng sultan? Tama ka, ikaw ang pinakamagaling na alipin. Bakit? Itong dila natin na kapag magamit mo sa magandang, itong dila natin ay kapag magamit mo sa maganda, ito ang dahilan ay makakapasok ka sa paraiso. Itong dila natin na kapag hindi natin magamit sa maayos ka, ginamit natin sa pagkamarutos, wala kang naririnig, hindi kinuwento doon sa mga kapwa mo, maaaring dahilan, may pasok mo sa impyerno itong dila mo. Kaya itong dila natin ay dapat
Alagaan natin ng maayos. May isang lalaki na pumunta kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, bigyan mo muna ako ng advice, wasiya." Ano sabi ng Rasulullah? "Kuf alayka hadha, ingatan mo ang dila mo." Bakit? Itong dila ay walang buto. Itong dila ay walang buto. Pero nakakaputol ng bakal. Ilan ang rido sa atin dahil sa isang salita? Ilang namatay sa atin dahil sa isang dila na hindi napigilan? Kaya mga kapatid sa Islam, itong iman natin, iwasan natin ng mga advice ng Allah na huwag natin gawin. Yung inutos niya sa atin, na huwag natin gawin. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Ramadan insyaAllah ay maabutan natin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا وتقبل معنا فانك مجيب الدعوة رب السماوات والارض ورب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.